Nagconvene na po ang Senado bilang impeachment court para litisin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tanging si Senador Bato de la Rosa lamang po ang sa Senado. Pero bago yan, naging usap-usapan po ang panibagong kudeta para palitan ang kakaupo lamang na si Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula rito sa Senado, nakatutok si Daniel Manalastas. Serena, kung magtutuloy-tuloy lang ang normal na proseso, inaasahan ng magtutuloy-tuloy ito sa impeachment trial kung saan lilitisin nga ang vice-presidente sa harap ng mga aligasyon laban sa kanya. Serena, nangyari ang pagko-convene ng Senado bilang Senate Impeachment Court sa harap na rin ng mga alingas-ngas ng umano'y kudeta upang palitan ang liderato ng Senado, kasunod na nangyaring putukan noong nakaraang linggo. Isa kanina nagsuot ng robe ang mga senador at tanong pa sa kanilang tungkulin bilang senator judges. Nirefer na ang articles of impeachment sa Senate Committee on Rules. Nanumpa naman si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer. Nag-issue na ang impeachment court ng writ of summons kay Vice President Sara Duterte at kailangan niyang sumagot sa loob ng itinakdang araw ng korte. Solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. Serena, bago naman ang panunumpa ng mga senador bilang senator judges, sina Senator J.V. Ejercito at Migs Zubiri, umover the bakod na sa minorya. Matatandang sila ay nag-abstain nung botohan para maging SP o Senate President si Cayetano. Bago rin mag-convene bilang impeachment court, umugong napapalitan si Cayetano bilang SP. Kasunod dito na nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, noong nakaraang linggo. Pero walang nangyaring kudeta hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi ito isinawawalang baala ni Cayetano. The best of my knowledge, wala namang dun sa aming kamusta check, usap tayo mamaya, punta dito, 'di ba? So now, if pag-usap namin biglang may kakausap sa amin, that's beyond my control, no? So meaning as of Saturday and Sunday, so nag-meet pa kami Saturday, usap, made calls, hindi ko naman nakausap lahat yesterday, talk to some, okay pa lahat, sabi yung walang bibigay. If may palitan naman, it would be smart naman to tell us in the last minute and I won't take it against them. Diba? So simple lang yan. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yon. Pero kung ang mission ko is simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin yon. Lumutang Zarina ilang pangalan para maging Senate President. Katulad na lang nila Senator Chis Escudero, Kiko Pangilinan, J.V. Ejercito, Mig Zubiri at Win Gatchalian. Subalit wala namang nangyaring ganyan. Nagkokos pa ang minority bloc kanina bandang alas 2 ng hapon pero wala ring nangyaring pagpapalit ng liderato sa sesyon. Samantala, nagkaroon din ng palitan sa posisyon ng Senate Secretary kung saan si Attorney Jose Luis Montales na ang bagong Senate Secretary. At ayan yung mga huling kaganapan at inaantabayan pa natin kung ano naman yung magiging hakbang ng prosecution matapos nga mag-convene ang Senate Impeachment Court. Sarina? Maraming salamat, Daniel Manalastas.